So, nakailang take na ako? Take 3 na to, anak. So, Sunshine, anak, happy birthday. Sa lahat po ng dumalo, sa karawan ng anak namin na si Sunshine Bumanlag, marami pong salamat. Sa mga taga-Mayapyap, hello everybody. Quezon, at Gimba, Maligaya. Sa lahat po ng buong pamilya, sa side namin mag-asawa, salamat sa mahalagang oras na binigay nyo sa anak namin. And now, Sunshine, you're turning 18 and became a lady. Sabi ko nga anak, hindi kita binabawalan, hindi bawal mag-boyfriend, pero yung tiwala namin sa'yo, salamat at pinangalagaan mo. At sa boyfriend mo, Jeff, hello. At sa mga nag-alaga sa inyong nang umalis kami, simula pa nang kayo maliliit. Naalala ko pa noon si Maris. Lagi niyang kaaway si Alain sa banyo. Napakahirap isipin. Wala kayong kaalam-alam. Maging kami man ang magulang nyo, hindi namin sukat akalain na sa murang edad, napakababata pa nyo nang iwan namin kayo. Si Maris noon, nagtataka siya, ba't nagluto yung papa niya ng masarap? Yun pala, aalis ako. Napakasakit habang nililingon ko kayo noon, buhay pa si Tata Mading. Hanggang sa makarating ako sa Manila, yung suntok sa dibdib ko hanggang doon na lang. Hanggang sa parang bangungot sa akin na lagi ko nakikita yung mukha ninyo. Nung malilit ka, nakalingon ako, nakalingon kayo sa akin. Ngayon, dalaga ka na, binata na si Balong, si Maris, na-expose na kung saan-saan, sumasali na sa kanyang hilig, mga pageant-pageant. At ito lang din ang pagkakataong ko, anak, para batiin din kita, Maris. Congratulations, anak. Napakaganda mo pala talaga. Siyempre, sabi nga nila, lahat ng anak, di ba, maganda sa mata ng magulang. Pero, gaano man kasakit, sabi nga nila, OFW raw ay mga hero. Hindi lang kami ang hero, pati kayo na mga naiiwan ng mga bawat magulang. Nagtitiis sa lungkot, alam ko lalo na si Balong, tumutulo ang luha niya, tinatago niya sa tuwing papaalis na kami, papaalis na ako, natatandaan ko pa na si Kuya Alex, hawak niya yung tungkod niya, hinatid niya ako sa tricycle. Sumakay ako ng bus, ang sabi ko kay Kuya Alex noon, Kuya Alex, bahala ka na kay Balong kasi alam ko anak, ipagkamamas boy ka. Alam naman ninyong lahat na mahal ko kayong lahat. Pero alam din ninyo sa inyong magkakapatid na si Balong talaga is Balong talaga sa akin. Pero lahat kayo anak, mahal ko kayo. Maris, balang araw, makakapiling mo rin si Maureen. At ang kuya nyo, nagsusumikap siya sa ibang bansa para dumating man ang panahon doon o dito, kung saan ipahintulot ng Diyos ko kayo makuha, sa parte ba ng Amerika o parte ng Rusya, or kung ipahintulot ba ng Diyos na dyan na lang sa Pilipinas. Pero nagsusumikap kami ng kuya nyo na pag nakatapos kayo, kung saan nyo mang gustong pumunta, makarating kayo. Dahil ang diploma ang magiging puhunan ninyo. Wala akong hinihiling sa inyo anak, kundi ang maging regalo nyo sa amin ng papa nyo ang diploma. Kaya nagtitiis kami araw-gabi, tinitiis ang lamig, lungkot, malayo, nananabik sa inyo. Hindi lang kami ng papa nyo na nasa malayong lugar ang nakakaramdam ng ganito. Na pagka may mga nararamdaman kayo, gusto namin, kami yung magsilbi, kami yung magbigay sa inyo ng mga pangangailangan ninyo, hindi namin magawa. Labis na pinagpapasalamat ko rin sa mga kumukup sa inyo at nag-aalaga bilang pangalawang magulang. Nung panahong musmus pa kayo, seryo, test, na walang katumbas. Ngayon lang ako magpapasalamat talaga ng lubos dahil halos sanggol pa si Maris ng iwan ko sa poder mo. At ano, nang alagaan mo ang mga bata, ipapasalamat din kami dahil nandiyan kayo na tumitingin sa bata kung may mga kamalian man sila sa inyo.
Ang kabataan kasi ngayon, dapat maging kaibigan mo, ang anak mo. Makipagkwentuhan ka sa kanila para matuklasan mo kung ano ang problema nila. Maraming kabataan na mentras pinapagalitan mo, the more na pinapakitaan mo sila ng pagiging agresibo, lalo naman silang nagwa-wild. Ito ibabahagi ko sa lahat ng magulang na nanonood sa amin ngayon ng mga bisita. Marami sa mga kapwa namin OFW na napariwara ang anak. Hindi malaman siguro ng mga bata kung paano nila iibsan yung kalungkutan nila. May mga kasamahan kaming nawala ang anak. Bagay na araw-araw, yan ang ikinatatakot naming mag-asawa. Araw-araw, andyan ang pangaral. Araw-araw, gusto namin nakakausap kayo. Kaya naman, sana lang, ingatan nyo naman ang mga sarili nyo. Anak, ngayon, 18 ka na, alagaan mo yung mga kapatid mo, alam nyo na ang tama at mali. Sa lalong madaling panahon, pinipilit na namin ng papa nyo na makauwi kami para makasama na namin kayo. Matanda na rin kami sa ibang bansa, ilang taon na rin kami dito, pero ang pagkakataon kasi, sabi nga nila, is minsan lang kung dumating sa buhay ng tao. Bagay na sinasamantala namin. Dahil hanggat andito kami, hindi lang sarili namin o kayo ang nabibigyan namin ng magandang oportunidad, kundi yung mga tao pa rin na umaasa sa amin, na nagpupunta rito, tumatawid mula sa iba't ibang bansa, andito sila sa poder namin, siguro sadyang ito ang palad namin ng papa nyo. Sabihin na natin may kasamang kawang gawa, although it's a business matters. Kaya nga lang, napakasakit talaga, hindi lang kami nakikita namin yung sarili namin sa bawat magulang na nasa tabi namin din ngayon. Kung anong nararamdaman namin, yun din ang nararamdaman nila. Mapalad kami, although matagal, ilang panahon nagtiis kami na malayo, ganun din sa pagtitiis ninyo. Halos suntukin ng dibdib ko nung 5 taon. 5 taon tayo hindi nakauwi. Ako 5. Ikaw 3. Ako 5 years. Anak, bago ako nakauwi kasi wala akong visa. Kaya nung makita ko kayo sa airport, kayo nila kuya mo, halos hindi ko maipaliwanag kung anong nararamdaman ko. Kaya pinangako ko sa sarili ko, ngayon at meron akong kapasidad na ako ang mag-ayos ng dokumento ko, makauwi ako kahit anong oras ko gusto. Kaya binabawi ko yun ngayon. Kaya hindi ko pinalalampas every year na hindi po pwedeng hindi umuwi. Isa sa amin ni Papa nyo at least twice a year. Kaya nang pangako namin sa inyo para maibsan yung lungkot nyo. Kaya napakapalad pa rin namin sa iba na mga kasama namin dito na talagang nagtitiis. Hindi muna sila umuwi hanggang sa makabawi. Kaya sana anak, pahalagahan nyo lahat-lahat ng mga bagay kung anong meron tayo. Napakapalad pa rin natin kumpara sa mga nasalanta ng mga trahedya, kalamidad. Ipagpasalamat natin sa Diyos kung anong meron tayo. Huwag tayong maghangad ng hindi pa natin kayang abutin. Tandaan nyo mga anak, hanggat hindi natin kayang abutin ang langit, huwag natin pilitin. Makontento tayo kung anong meron tayo, maging masaya tayo, ipagpasalamat natin yung araw-araw na biyaya na binibigay ng Diyos sa atin. Kaya anak, mag-aral kayong mabuti. Maris, lalo ka na, kayo ang bunso, anak. Alam kong nasaktan ako sa sinabi mo minsan sa tinuran ng teacher mo. Na no wonder na naging ganyan ka daw. It's just because we've been away for how many years already. Pero hindi ka dapat masaktan. Dapat maging proud ka anak kasi matatag kayo. Gaya ng pagiging matatag ng kapwa bata ninyo ng magulang is andito rin. Kaya huwag kayong nadadala kung ano man ang sinasabi sa inyo na kayo, walang magulang nyo, wala yung ganito. Mas mapalad pa rin tayo kasi kahit nagtitiis tayo, may kapalit lahat ng pagtitiis natin. Ang mga biyayang kung anong meron tayo ngayon na wala sa iba. Hindi kayo nagugutom. Mga pangangailangan nyo na ibibigay namin sa abot na makakaya namin. Lahat, yaan ang hinahangad ng bawat magulang na lumalayo sa bawat pamilya. Kung pwede lang, ibigay ang kastilyo, ibigay lahat-lahat. Yun lahat ang hangarin ng mga nangingibang bansa. Kasi, karamihan sa mga nangingibang bansa, ang pangarap is nandito. Maraming pinapalad, pero
marami ring nasasawi. Pero masasabi kong isa kayo sa pinalad mga anak. Kaya itong mensahe ko na to anak, sana dalhin mo hanggang sa makatapos ka, magkaroon ka ng sariling buhay balang araw, mag-aral kang mabuti. Ang wish ko lang sa'yo, makatapos ka, ang mga kapatid mo, makatapos kayong lahat, malayo sa anumang kapahamakan. Ang makikipagkaibigan, hindi masama, pero sana sa tama. Yun lang ang mensahe ko sa iyo anak, at salamat sa lahat ng dumalo sa kaarawan ng anak namin. Happy birthday anak, and wish you all the best. At sana, yung pangako ko sa iyo, na balang araw makapagbakasyon ka rito, matupad ko sa iyo. Si Papa mo may mensahe rin sa iyo. Happy birthday, Sunshine. Ang wish ko lang sa'yo, anak, sana pumayat ka na. Yun ang number 1 na wish ko sa 18th birthday mo, anak. Kita mo, nanood pa kami ng Miss Universe. Paano mo may susuot yung gown na sinuot ko sa Miss Universe? Kung mas malaki ka sa akin. Di ba? Pangarap ko naman, padalang ka ng gown. Yun ang wish ko kasi lahat ng wish namin, lahat sa nang sinabi ng mama mo, yun din sana sasabihin ko sa'yo. Sinabi ko na lahat. Nasabi na niya lahat. Kaya, ang wish ko lang, Umayat ka na. Maraming salamat sa mga dumalo. Happy birthday, Sunshine. Happy birthday, anak. Happy birthday. At maraming gustong bumati sa'yo maya-maya lang, okay? Happy birthday from Russia with love. Okay. Eto, mababati sa'yo. Hi, 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 everybody. Hello, Ineng, Tita Alexa. Wish ko lang sa'yo, sana pumayat ka na. And sana pag nagkita tayo, yung regalo ko sa iyo during your birthday, your 18th birthday, sana sukat na sukat sa iyo. Thank you. Hello, Maris. I love you too. Hello, Marisa, anak. At eto, si Ate Memelyn. Babati rin sa'yo. Batiin mo rin siya kasi birthday niya today. At lahat sila hello gustong po. bumati. Happy birthday. Happy More wishes to come. birthday. At ayun pa, mga babati sa'yo. Oy, hello. Hello, Shine! Happy birthday! Sana sumexy ka na. Lahat sila sa sumexy. Bakit mataba ba siya? Hello, Lahat sila gusto Shine! sumexy. Nasa iyo na lahat. Oh, alikay dito, bati tayo, kantahan natin ang Mag-speech muna ako sandali. Sige, speech muna daw. Yeah, everything a dream of a teenager. Nasa sayo na lahat, such as beautiful house, beautiful car, nice clothes, good gadgets. So you would have to study to restore whatever gave your parents. So good luck in everything that you do. Looking forward to finish your studies. Happy birthday. Yes, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang, maligayang, maligayang bati. And also to Mimi, happy birthday! And also to Mimi, happy birthday! Thank you. Thank you.